Sabi to, kapag nagpabaya tayo sa mga makadiyos na kakayahang ipinagkaloob sa atin at patuloy nating tinatanggihan na palaguin o pagyamanin ang mga maaaring kadakilaan natin, ito'y isang kasamaan sa harap ng Diyos. It is wickedness. Kapatid, imagine niyo po yun. Kapag hindi daw natin pinalalago ang ating mga galing, ang talento, ang skills, ang gifts natin in the sight of God, that is wickedness. Wow. Gising po, mga kapatid. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon to be displayed. Lahat po ng ating galing binigay ng Panginoon para po matupad ang kanyang purpose. Lahat tayo binigyan ng galing para meron tayong pakinabang. Ayaw niya ni isa sa atin baldado. Bawat isa sa atin gusto ng Panginoon makaparticipate sa kanyang dakilang plano. Each one is designed to be great. Ulitin ko po. Bawat isa sa atin, dinisenyo ng Diyos para maging dakila. Hindi ka para maging ordinaryo lang. You in yourself, sa'yo lang. Tanda mo, alam mo bakit ka dakila? Gusto nyo malaman bakit sinabi ng Panginoon dakila kayo? Bakit? Why God said that you are great? Who wants to know? Tanong niyo po ako, bakit? Tingnan mo katabi mo, hindi mo kamukha. Ibig sabihin, unique ka. Nag-iisa ka lang. You were created unique, kaya ka dakila kasi wala ka ng kapares. You are a rare commodity. Sa mga antik po, the more rare you are, the more value you have. Kaya nga sabi ko, kapatid, nag-iisa ka lang sa mundo, wala kang kapalit eh. Huwag mong sasayangin ang iyong pagkadakila. Unique ang pagkakagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Unique ang pagkakagawa, kaya ikaw ay dakila. Sabi rito, kapag hindi po natin pinagyaman yan, alam nyo, sabi sa Biblia, any branch that does not bear fruit, anong mangyayari? Anumang sanga ang hindi po namumunga ng ginagawa ng Diyos? Pinuputol at tinatapon sa apoy. Anumang sanga na hindi namumunga, hindi lumalago, hindi yumayaman, hindi po sabihin natin, tumataas ang antas ng kanyang galing at buhay, sabi ng Panginoon, hindi na mo nga putulin, tapon sa apoy. We must bear fruit. Amen? Ito pong sanhi ng kasalanan, nakakatakot po ito eh. Sabi ito, isa pa sa sanhi ng kasalanan, nagaganap ang kasalanan kapag napakaraming panahon tayong hawak at napakaliit naman ang ating mga pangarap o layunin. Yung mga ambisyon natin, hindi po parallel o appropriate dun sa binawang plano ng Diyos sa atin. Nangangarap tayo ng mga bagay na hindi dakila, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ito, pupunuin ng kasalanan ang mga puwang na hindi dapat bakante. Kapag inaaksaya natin ang ating panahon sa mga bagay na walang kaugnayan sa ating layunin o purpose, kukunin ito ng kasalanan. Wow! Kukunin ito. Ito, tingnan niyo po. Alam niyo, masdan niyo yung mga taong hindi umaangat sa buhay. Yun po yung walang ginagawa. Yun po yung napakaraming oras niya, tumambay. Nakuha niyo yun? Yung mga taong ang daming oras para tumambay at walang ginagawa, yun ang hindi umaangat. Pero subukan nyo tignan yung mga umaangat. Yun ang palaging walang oras. Tama po ba yun? Bakit? Kasi palagi silang puno sa kanilang schedule. They make every second, every minute, every time counts. Hindi nila aksaya. Pero pag wala kang ginagawa, nako, sabi diyo, an idle hand is the workman of the devil. An idle mind is the playground of the devil. Tama po ba yon? Pag wala, tingnan nyo, pag wala kang ginagawa, nakakatawa to eh. Subukan mo, pag ikaw ay magbubukas ng laptop o computer,
Tignan niyo yung mga tao na uubos ang kanilang oras kasi bakit? Saan sila natatrap? Saan po sila nahuhugot? Saan po sila nahahatak para maaksay ang oras nila? Alam niyo kung saan? FB. Ay, FB? Facebook, Twitter. Nauubos ang oras doon. Tignan niyo yung mga bata. Nakakatawa po. Maghapon na sa computer naglalaro po ng mga games. Pero pagdating sa assignment nila, pagpasok po bukas, 1 hour before the subject, tsaka po gagawin yung assignment. Pero nung gabi, magdamag, ang daming oras saan ginugol. Doon po sa computer games. Alam nyo, nagkakaroon lang ng puwang si Satanas para guluhin ang ating buhay kapag wala tayong pinupuntiriang gagawin sa buhay natin. Bawat minuto natin aagawin niya para tayo ay kainin sa kasalanan. Don't let the enemy have a foothold. Si Jesus, He only lived 33 years on this earth. But every minute ng buhay niya, walang aksaya. As a matter of fact, yung 33 years na yon, hanggang ngayon may impact sa buhay natin. For centuries, that life of Christ, 33 years lang. Pero walang sinayang na moment. Now, we benefit from that life. Huwag po nating sasayangin ang oras natin sa mga bagay na walang koneksyon sa purpose ng buhay natin. Amen? Otherwise, may butas si Satanas para agawin ka. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka kay Satanas. Kapatid, hindi katabi mo si Satanas, ha? Mag-ingat ka. And the way to prevent for your life to fall into sin, be occupied with God. Amen? Palakpakan nga natin dakilang Diyos. Ito, sabi po doon sa Biblia, Romans po, for the wages of sin is, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, sino mang tao ang nabubuhay sa kasalanan kahit siya humihinga, gumagalaw, nagtatrabaho, tapos sabihin natin nandyan, tumatakbo, umuupo, tumatayo. Kahit pag gumagalaw siya, if he is in sin, he is dead. Patay siya. Sa harap ng Diyos, he is not yet existing. Why? Sabi po rito, kapag, palagi ko po inuulit ito, pero mamatindi pala ang implication nito. Sabi po nito, kapag hindi mo pa tinutupad ang dahilan kung bakit kayo pinanganak, ang totoo, hindi ka pa. If you're not fulfilling the very purpose why you were born, the truth is you're not yet living. Now, tingnan niyo po ito. Isa po sa meaning ng kasalanan, isa po sa definition ng kasalanan po is this: to miss the mark. Ang hindi mo tamaan ang pinapapuntire sa iyo. To sin is to miss the mark. Now, sabi rito, tingnan niyo po ito, nakakamatindi po ito, no? Sabi na, alam natin sa spiritual na aspeto, kapag ikaw ay nasa kasalanan, ikaw ay patay pa. Hindi ka pa talaga nabubuhay. Now, kung meron kang ginagawa sa buhay mo, nang hindi pa ayon sa layunin ng Diyos sa iyo, ang tawag sa iyo, you're living in sin. Wow. If you're doing things in your life that is not in accordance sa purpose ni Lord sa iyo, ang tawag doon, you're living in sin. Kahit wala kang sinasaktang ibang tao, kahit hindi ka nagmumura, kahit hindi ka sabihin natin nagsusugal, but if you're not fulfilling your purpose, you are sinning. Wow. Mabigat po yun. Mabigat yun. So it means,
kung hindi pa tayo gumagalaw ayon sa kalooban ng Diyos, we're still dead. We're still in sin. Nasa kasalanan pa rin tayo. Kahit hindi ka nakikiapid. Grabe. Kaya pala sabi ng Panginoon, for all have sinned and fall short of the glory of God. All. Kahit pa pala meron ako kasama na sinasabi, wala naman akong ginagawa kasalanan, pastor. Wala akong minamasama ibang tao. Totoo yun, pwede yun. Pero kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi mo pa tinutupad ang mission mo, ang tawag pa rin doon, you miss the mark. Ang tawag pa rin doon, you're living in sin. Wow. Naintindihan po ba natin? Do we understand the implication? Naintindihan po ba natin yung implikasyon kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? Si Jesus, all His life po, ang buong buhay po niya, wala siyang ginawa kundi gawin ang kalooban ng Ama, even to the point of death. Sabi pa nga niya doon sa Gethsemane, if it is possible, Father, let this cup pass over me, but not my will, but your will be done. Grabe. So tayo po ay iniimbita ng Panginoon sa kakaibang buhay. Tayo po ay tinatawag ng Panginoon para maging dakila. Tayo po ay tinatawag ng Panginoon sa hindi napakadaling paraan ng pamumuhay, pero kasama ang kanyang kapangyarihan. He wants you to be powerful. Gusto ng Panginoon na ikaw maging unstoppable. But it can only be done if you align your life to His will. Amen. Hugis ng kinabukasan. Ang talentong walang mabuting pagkatao, talent that has no good character is dangerous. So ito, ang talentong walang mabuting pagkatao, isang mapanganib na bagay. Ngunit, a talent that is fueled by a good character po, ginagatuan ng mabuting pagkatao ay isang kaloob mula sa Diyos. Ang hugis ng iyong pagkatao, ang siyang hugis ng iyong kinabukasan. The shape of your character is the shape of your future. Amen? Alam niyo, totoo po, sabi ng Panginoon, palaguin natin yung ating galing. Paggalingin mo ang iyong talento. Enhance your... Totoo po yun, pero sabi ng Panginoon, dapat sasabayan mo ang pagpapagaling ng iyong talento ng pagpapakabuti ng iyong pagkatao. Dapat kasabay yun. Kasi kung mauna yung talento, pero sira yung karakter, alam nyo, ang dami sa mundo na masyado pong brilliant, talented po. Talaga pong genius. Alam niyo po, pero pag mali ang karakter, instead of maging, sabi natin, contributor sa mankind, nagiging destroyer of mankind. I will give you one na talaga pong talented sa brilliant person po, si Hitler. Hitler is a genius po. Talented po. And yet, because wala yung karakter niya sa Panginoon, anong ginawa niya? He killed millions of Jews. Genocide. Tama po ba yun? Talent without good character is dangerous. Dangerous po. That's why kasama po sa ating pagpapalago, ito po, sabi na Panginoon, you must be faithful in the things that I give to you. Faithfulness, kasama rin po yung karakter, hindi lamang po yung ating galing at talento. Oh, meron kang gift, totoo yun. Pero huwag ka magmaingit sa ibang tao, dapat mong palaguin din mo na ang iyong karakter. To God, character counts more than your gifts. Ulitin ko. Sa Diyos, mas importante sa Kanya ang iyong pagkatao kaysa sa iyong galing. Why? Kasi yung galing mo, galing lang sa Kanya yon. Pero yung karakter mo, nasa iyong desisyon. Ulitin ko. Yung gifts mo, galing sa Diyos yon. Pero yung pagkatao mo, nasa iyong response yun.